Para sa UNDAS 2025, wala naman po tayo na-receive na threat kaugnay nito, pero patuloy o inherent sa trabaho ng Philippine National Police na ipagpatuloy po yung intelligence gathering po natin. Ilalagay na sa full alert status ang Philippine National Police sa Biyernes, October 31 bilang paghahanda sa UNDAS. Kaakibat nito, mahigit 70,000 tauhan ng iba't ibang law enforcement group ang magbabantay para sa kaayusan ng darating na long weekend. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, 31,398 dito ang mga pulis na i-deploy sa buong bansa. Katuwang din nila ang nasa 11,000 mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection at Philippine Coast Guard. Mayroon ding 29,899 na force multipliers mula sa Metropolitan Manila Development Authority at local government units. Sinabi ni Brigadier General Tuanyo na kasama sa babantayan ng mga pulis ang nasa 5,065 na mga sementeryo, kolumbaryo at parke. Gayon din ang mga transportation hubs gaya ng bus terminals, airports at seaports. Ito po ay magbabantay sa mga memorial parks, sementeryo. Iba po yung deployment natin na halimbawa po yung mga highway patrol, yung ating mga patrol, mga beat patrol, foot patrol. Ito po ay nilalatag pa, pero handa na po ang Directorate for Operations base po sa utos ng ating PNP na ilatag na po lahat 1 week before ng D-Day para po maplansya at makapag-comment naman po yung mga commander. Nabanggit ko nga po, yung practicality halimbawa po ng pagkakandak ng checkpoints at iba pa, at ang bilin nating PNP na hindi po maapektuhan yung ating pong mga police operations po. Ipinag-utos din ni PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. na bantayan ang cyberspace laban naman sa mga magsasamantala ngayong bakasyon, gaya ng mga advisory, phishing messages at online scams na magpapanggap na magbibigay ng travel assistance, cemetery services at maging mga vacation promos. Kasama po dun sa binigyan instruction ng ating PNP kahapon sa ating pong ACG at saka sa ating pong highway patrol. Ito po kasi kadugtong po yung mga Airbnb ay yung pong pagpaparet naman po ng mga sasakyan. Kaya within the week po maglalabas po ng panibagong anunsyo ang ating pong direktor ng ACG at ang ating pong direktor ng highway patrol group para po mabigyan ng karapat-dapat at sapat na advisory yung ating mga kababayan para hindi po maloko dun sa mga scam na halimbawa ng Airbnb at saka yung mga rentangay na scheme po. Dagdag ni Tuanyo, dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga uuwi sa mga lalawigan, magpupwesto ang PNP ng nasa 5,000 police assistance desk sa mga matataong lugar at major thoroughfares para naman umalalay sa mga motorista. Sakali aniyang magkaroon ng problema, hinihikayat ng PNP ang publiko na tumawag sa Unified 911 para sa mabilis na police assistance. Nais pong palalahanan ng Philippine National Police na makipag-ugnayan po sa kanilang mga local government units para po doon sa mga anunsyo tungkol po sa paglalatag po natin ng kaayusan kaugnay po sa darating na UNDAS na 2025. Kung sakasakali po na may mga kinukutabag po sila na nangangailangan sila ng police assistance, simple naman po ang gamitin natin, yung Unified 911 po. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.